Nel, kailan isinagawa ang survey at ano yung maaaring nakaapekto sa pagbaba ng trust at approval ratings ng presidente at vice-presidente? Yes, aga batay sa September 10 to 14, 2023 survey na isinagawa ng Pulse Asia sa 1,200 respondents na itala ang pagbaba sa approval at trust ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Mula 80% noong June 23, nakakuha ng 65% sa approval rating ang Pangulo noong Setyembre. 73% naman si VP Duterte kumpara sa 84% noong Hunyo. Sa kabila nito, sina PBBM at VP Sara ay may pinakamataas pa rin na approval ratings kumpara kay nila Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Pagdating sa trust rating, 71% ang nakuha ni Pangulong Marcos kumpara sa nakuha niya noong June na 85%. 75% si VP Sara kumpara sa 87% noong June. Pero sa kabuuan, ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang may mataas pa rin na trust ratings kumpara sa ibang opisyal. Isinagawa ang survey bago o habang dinidinig ang panukalang budget sa 2024, partikular ang ukol sa pag-aproba sa 4.8 billion confidential at intelligence funds ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines ukol sa pagdagsa ng Chinese fishing vessels sa West Philippine Sea ang ginawang panawagan ni Pangulong Marcos sa 18th East Asia Summit sa Jakarta, Indonesia na itigil ang delikadong paggamit ng Coast Guard at Maritime Militia vessels sa South China Sea at ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho.